Kaya wala jud nagkamali ang Ginoo gihimo kay. Amen. Okay, maski unsa imong kahimtang ron, unsa imong nagian, unsa mga problema sa kinabuhi, whatever kung unsa man ang tawag ani, unsa may naa sa imong haron, okay? Kailangan gyud maglipay, mag-rejoice dira sa Ginoo because God is a God who created us. Dito ko guys, please open your Bible in the book of Proverbs chapter 18. Proverbs chapter 18, verse number 24 in your Bible. Kung makita mo dahil manindog ka palihog, isa lang ka verse, then kung ano pag lalong kayo kapagtulunan, karon nga gabi. Okay, minanatanan? Okay, please stand and let's read the verse of the Bible, Proverbs 18:24, a familiar verse, and I believe one of the key, no, sa atong gitawag na church, kani nga verse, no, mahimong panalangin sa matag usa kanato. I believe it is a great blessing nga naay Biblia nga nagatudlo sa tuwa regarding sa kani nga topic sa atong gitawag na kinabuhi. Proverbs 18 verse number 24, atong basahon sabay tanan. Ready, start. Okay, begin. A man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Sama daw ito basa ulit. Okay, Proverbs chapter number 18 and verse number 24. Andam, ready, start? Begin. A man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Yun sa Bible, verse 24, ang usa ka tawo nga nagabaton og mga higala, kinahanglan magpakita sa iyang kaugalingon nga mahigalaon. O adunay usa ka higala nga nagasikip nga mas suod pa kaysa usa ka igsuon. Igsuon tonight, and hope and I pray this kind of message will be a blessing to us and can apply in our Christian life. The title of the message so on tonight is a friendly Christian. A friendly Christian. Mag-pray ito, Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord, tonight. And I pray, Lord, this kind of message will help us, O God, to be a friendly, Lord. Mahimo may Kristohanon nga pala amigo, Lord. Huwag dilit ni pala away sa among mga kauwalan ng Kristohanon. Lord, I pray that you bless each and everyone, Lord, as we grow up sa among gitawag na Christian life, Lord God. I pray that this kind of passage sa Biblia, Lord, mahimo na yung panalangin na mo, Lord, nga daghang mga bisita, daghang pa mga tao, Lord, nga maabot ani nga simbahan, Lord God, and also, Lord God, mahimong panalangin ang imong pulong sa ilang mga kinabuhi. Lord, ganita ang matag membro ani nga simbahan, every young people, every children, every adults, Lord, na naadiri karon, Lord God, continue ka magayos sa matag usa, Lord God, and help us, O God, to be friendly sa among mga higala, Lord God. And I pray, Lord God, that you be with us tonight. Ikaw, Lord God, mag-auban sa amua. Tuguti, Lord God, imong gahom, kaluoy, grasya. O yung mga tibabaw sa among kinabuhi. Holy Spirit, speak to your people. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Salamat. Once again, mayang gabi sa tanan. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. In the verse number 24, diha, and man that friends must show himself friendly, and there is a friend that's taken closer than a brother. Na igsuon this verse, nagtudlo siya igsuon to be a friendly. Tuwa nang nakagitawa igsuon nga mahimo ka nga pala amigo ba? Pala amigo. Ikaw sa Bible na a man that at friends must show himself. Ang usa ka tawo nga nagabaton og mga higala, kinahanglan magpakita sa iyang kaugalingon nga usa man mahigalaon. Kung gusto kang amigo, dapat pala amigo kita. Amen. Kung gusto mga friends, dapat magkaroon ta og friendship sa mga tao nga dapat natong amiguhon o tagaan o dato kay importansya. And I believe so there are a lot of things masabtan tonight nga pwede kay may tabo nga ang ato pag-amigo igsoon mahimo nga gamiton sa Dios nga ang tao maluwas, ang tao mahimo mapaduol sa Ginoo tungod kay friendly ta sa ilahan. But I believe so a friendly Christian will be help us tonight. And you know what, para mahimo tang friendly, kailangan tao sa man pala amigo kita, dili ta pala away. Amen. So that's why in the Bible niya, in the verse number 24, a man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Na ay amigo nga mas close pa sa imuha more than sa imong igsuon. Amen. Nakatry ka na ay mas close sa imuha nga mga friends, no, usahay na kay mga secret. Imong maistorya sa katong friend, pero sa imong igsuon di mo maistorya. Sekreto lang. Amen.
Pero sa inyong mga friend, pwede maistorya, wala mapulgar, wala matago. Pero sa mga igsuon, daghan kag matago. You know what tayo mga friend, nga ana, nga pwede maabot sa imong kinabuhi. But you need to be careful sa kana nga mga friends. Like so on, our goal is to build a church through friendship. Now, by the way, ayaw kalibog ha. Dili ka makipag-amigo sa mga butang, ani kalibutana, but pwede amiguhon ang mga tao sa kalibutan igsuon to bring them to Christ. You know what? Daghan kay mga Kristohanon nga dili maka-share sa pulong sa Ginoo. There are a lot of Christians today, no, you know what? Ngayon, Kristohanon tuloy igsuon nga even sa pag-share sa pulong sa Ginoo, even sa pag-win sa kalag sa tao, unsuccessful sila. Tungod kay sa dagway pa lang stricto na kayo. Sa dagway pa lang di na mabalaan nga Kristohanon ba. But you know, igsuon as a Christian, if we have Christ in our Christian life, dapat pala amigo kita, amen? Kaya mo na ang goal no, to build a church nga mahimo ka nga nagtawag ng friendship. For us to be the type of a friend to other that Jesus Christ is a friend to us. Always remember of that. One of the greatest blessing that God offer us is the gift of His friendship, love, and what? Acceptance. Please open your Bible in the book of John chapter 15, verse 15. Look at that verse. Now it's so on, the Bible says, Jesus Christ is our friend. John chapter 15, verse number 15. That is the greatest blessing nga gi-offer sa Ginoo sa tuwa nga gihatag sa mga Kristohanon, gift sa tuwa igsuon. Ang number one is the gift of friendship or na gitawag na pag-amigo sa Ginoo, and then love and acceptance. Mauna ang gift nga atong nakuha gikan sa Dios. Nawa na chapter 15 and verse number 15. Awang Biblia na. Okay, basahan ako sundin na sa mga verse 15. Henceforth I call you not servant, but this, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you what? Friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Ngayon ni Jesus Christ, so on verse 15 niya, sukad karon dili na ako motawag kaninyo og mga sulugoon. Kay ang sulugoon wala nakahibalo unsa ang gibuhat sa iyang aganon. Hawa na, apan ako mitawag kaninyo nga mga higala, kay ang tanang butang nga akong nadungog sa akong amaan, akong ipaibalo nganha kaninyo. Like so on, Jesus Christ tell us about being a friend to Him. Kaya ingon sa diya, kung servants na, posible nga na ay ginahimo si Jesus Christ na wala takabalo. Pero as a friend, pwede kayo mo istorya si Jesus Christ kung unsay giingon sa iya sa amahan or sa Diyos sa iya, and I believe iya ipahibalo ka nato. That's why sa Bible niya, we are the friends of God. Ingon sa diya, have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. So na ay mga butang na dili nga pwede isulti sa servants, pero maistorya na silang tawag na friend. Na ay mga pangitabo nga dili nga pwede istorya sa ilang tawag na servants, pwede nga maistorya sa atuwa. So that's why Christ called us one of our friend, or siya atong amigo. Kaya naman tungod kay for all things that I have heard sa ilang tawag na amahan igsoon, iyang maistorya sa atuan. Like so mo na ang pinaka-greatest blessing nga gi-offer sa Ginoo as a gift, no, is friendship. Aton na ang gikan siya. If we are to be Christ-like so on, we should show this same friendship of Christ to others. Ibig sabihin, if we have Christ, aton ning himuon, aton ipakita sa uban nga mga tao how Christ, what a friend sa itong tawag ng kinabuhi so on, and to bring others dira po sa iya as a friend or being a friendly nga Christian. Now, tayo tayo, what is a friend? When I taught the reason, what is a friend? A friend is a trusted confidant to whom I am mutually drawn as a companion and ally. Okay, brad, ang amigo daw, usa sa mga sinaligan, confident kayo kung masaligan din siya, kauban nimo, companion nimo, whose love for me is not dependent on my performance, and whose influence draws me closer to God. Now, ang friend or ang amigo, usa ni siya katao kung sa rinig suon imong gisaligan, na kay confidence sa iya, and then
allies mo siya, kauban ni mo ni, companion ni mo ni. But yun sa Bible, sa atong gitawag na lang ito, is the performance whose influence draws me closer to God. A friend nga usaman, kana bang danon ka nga mahimo ang close sa Ginoo. Pero the other side, naapoy friend nga ikaw ginapalayo sa Ginoo. So it is a choice. Duha ka klase ang friend nga pili mong buhaton igsoon. If you have a friend nga ipalayo ka sa Ginoo, or a friend nga danon ka nga mahimo ang close dira sa Ginoo. Please open your Bible in the book of James 4:4. Look at this verse. Tanaw na igsoon, a friend nga naa sa kalibutan. Look at this verse. Ang importante ganing igsoon. Okay? Kana makipag-amigo ka sa kalibutan, na ay warning ang Ginoo diya. Okay, James chapter 4 and verse number 4. Okay, wala pa tayong mga points. It is a gamay lang ang introduction to understand kung unsa ang friend, unsa ang magiging amigo. Okay? Or kinsa nga amigo ang imong pilion. Okay, you need to choose wisely. So on ang imong gitawag ang mga friend. James 4:4. Okay, James chapter 4 and verse number 4. Kung naana sa amen? Okay? Atong basahon, really start. Begin. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Now there are two types of friend. Na ay friend nga ubit-bit sa imo pagpatapos paduol sa Ginoo, na apoy friend igsoon nga ipalayo ka sa Ginoo. Pero nag-warning ang Ginoo kaning friend nga imong duolan nga palayo sa Ginoo. Gayon sa Bible igsoon kung imo nang ginahimo, the Bible says verse 4, and whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So naaray posible sa Kristohanong kinabuhi karon naaray duwa ka amigo nga pili ito gipili or pili-pilion, amigo nga naa sa kalibutan or amigo nga naa diha sa Ginoo. So that's why as a Christian, we need to choose your friend wisely. Pilian yung pag-ayo ang amigo sa imong gitawag ka kinabuhi. Make sure that your best friend is walay lain kundi ang atong Ginoo sa Kristo. Amen? Mao na imong best friend. E most of the time bitaw, kasagaran sa away-away mo man na. Nilgaray sa mga istorya, mga sikreto. Diba, kasagaran mga silingan, nag-close kayo ng silingan, nag-away, sobra ka-close, nag-away, kaya naman, tungkol kaya nabulgaranay sila mga sikreto. Mula, warning ko na sa mga over-closeness ng friendship. Eh kung naamang kayo pinaka-close, igsoon, I believe, mo na ang Ginoo, amen? Kung minyo ko ka ang pinaka-close ko ng mga friend, ang imong wife or ang imong husband, mauna ang pinaka-close ni mga friend. And you know what, Igsoon? Ingon sa diya, choose your friend wisely. O ang atong pinaka-best friend, wala lahat kung dili ang Ginoo. You cannot trust people. Amen? Masaligan man, pero ayaw ihulog tanan. Ayaw ihatag tanan. If you want, ingon sa Bible, trust in the Lord with all thine heart. Usahay, masakitan ka, ma-broken-hearted ka, ngayon naman, imo maghatag tanan sa imong friend. Friend ko nung ngayon na, dinadevelop, and then, more than friend na. Okay? Pag ako sa more than friend, nasakitan, kinakitan of another friend, the broken heart, kaya naman, gihatag mong tanang pagsalig sa kanyang friend. That's why you cannot be kanang gitawag na makakita o tinuod yun ng friend unless kung naa kay Ginoo sa mga kinabuhi. Amen? You can choose because you have a God nga naa sa mong gitawag kakasing-kasi. Pero most people, kanang mga ungodly, sa kara sa social media, broken-hearted, unsa na kaunaan, kanta dito, kanta o mga pagkalibutan, nga nasakitan sila, emosyonal kaayo, ilakilak, tunuhay, hindi po na mali sa iyang friend, kaya siya man po nagpa-friend ko. Sa karan niya kaning uban, ang kalibutan karon lahat na sila. Mog nakadungog maani, friends with benefits. Bago na ang word sa kalibutan, friends with benefits, pero sa Kristohanon, wala, yun na siya, amen? Kung naa kay amigo, ayaw yung pagkuha o benepisyo niya, amen? Dili na mao po ang amigo hay na. So that's why yung sa niya, na ay tawag, igsoon nga friend, no? You need to, choose your friend wisely. Yung Ginoo niya, na ay warning sa niya, kung naa tayo friend dira sa kalibutan, mag-warning ta, magbantay ta na nila, kaya mao na hinungdan, mapalayo ka sa Ginoo. If you're stepping back, away from the Lord, always remember, igsoon, lisod kayo mo balik. Usahay, there are many, maski ang mga adult or hindi mga young people sa simbahan,
kasagaran jud karon nawala sa simbahan tungod sa amigo, tungod sa friend. Usahay ko dili makasimba tungod po sa friend. Kay nihangyo ang amigo, nihangyo ngani. So that's why you need to be wise choosing friend nga makatabang sa imong gitawag nga Kristohanong kinabuhi. Now, padayon ta. Atong tun-an ang mga kinaiya sa maayo nga friend. Good friend. Characteristic of a good friend. Unang verse of yan, Proverbs chapter 20 verse 6. Atong paan sa verse, kay nindot isa nga na verse sa makuha para naatay sungganan to choose our friend. Sa atong gitawag nga kinabuhi, okay? By the way, suon, dili ibig sabihin nga naa simbahan is a good friend. Amen? Okay. Dili tanan ha. Okay, choose wisely. Okay, choose wisely. Kinaiuban nga naiuban you know what, there are people nga friend lang pero naay ginaapas sa imuha ba. Even Christians na. No dili na malikayan, no? Friend lang kuno ay pero naay hapon, naay gusto mahitabo or sa balyo nakabalo. Pero ba ni characteristic of a good friend. Ato sugdan una. Proverbs 20 verse 6. I hope you can find this. Ato basahon sa Bible at the start. Okay. A good friend verse 6 at the start begin. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Nausa ang number 1 diya. Ang tinuod nga friend or ang maayo nga amigo igsuon, loyal ni sila. They were loyal. Ingon sa Bible verse number 6, kadaghanan sa mga tawo mopahayag o mga matag-usa sa iyang kaugalingon nga magpagkamaayo. Pwede kayo ba? Friend mo ron, maayo sugod, maayo pa kayo. Pero nagadugay, nagalain na matatan. Nagadugay, nagamaot na. Nagadugay, wala na ginahis si Mua. Nagalainay na. Pero pwede, posible, nga mahimo sa maayo. Yung sa kadaghan sa mga tao, mopahayag nga matag-usa sa iyang kaugalingon nga pagkamaayo. Pero tagsa na makit, ano mo ni? Apan ang usa ka matinumanon nga tao, kinsa ang nakatapyo. Number 1, loyal. Ang loyal igsoon, most men will proclaim everyone is goodness, but a faithful man who can find. That is a friend, a good friend igsoon. That is loyal. Loyalty means defending my friend, especially in hard times. Ang tinuod igsoon nga friend, nga mas kinaa ka sa kalisod, naana sila. Diya nga discourage ka, gikasab-an ka sa imong mama, naay mga silingan nga nag-persecute sa imuha, pero may friend nagtuol sa imuha. Sige lang friend, ampo lang nato na friend, ato lang tagaan sila. Those friend igsoon nga loyal nga sa diin kung asa ka nagkalisod-lisod, asa nimo kailangan og tabang, naana sila. Loyalty means defending my friend, especially in hard times. Naa ka sa kalisod, naa ka sa stress, depressed ka sa imong kinabuhi, pero naay someone nga nag-pray nimo, naay someone nga nagduol sa imong friend, nag-pray ko sa imo, wala ko sa problema nimo, or nag-pray ko nimo friend. I believe that friend is loyal. That friend is the one friend nga maayo nga friend. Tungod kay naa siya concern sa imong gitawag nga kinabuhi. Please open your Bible kung 2 Timothy chapter 4, verse 16 and 17. Kaya ka friend, so especially in hard times. Okay, 2 Timothy chapter 4, verse 16 and 17. No, there are times so di man tanang panahon kita ayahay okay atong kahimtang pero naay times nga hard ka imong kinabuhi, pero you know what, a truly friend, ang good friend is a loyal ka sa imong kinabuhi. And I believe this is a good verse for us. 2 Timothy chapter number 4 verse 16. Chapter 4 verse 16 and down to verse number 17. Okay, basahan ko ni verse number 16. The Bible says, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God it may not be laid to their charge. Verse 17, our Bible, chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verse 17. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. So, naay usa ka friend nga naga-defend sa imuha, naay usa ka friend nga nagatabang sa imuha during in hard times. Dili to maayo nga friend igsoon kung naa ka sa kalisod unya ingon ka brad, alis sa kay pagtagay ka isa ta. Adi na mao friend. Ang tinuod nga friend igsoon is loyal and naa siya sa imong gitawag nga hard times. Number 2, loyalty means defending my friend, especially in hard times. Number 2, loyalty means supporting your friend in difficulty and in prosperity.
Now, ang maayo nga friend, ang maayo igsoon nga amigo, mas kinaa ka sa kalisod, naa siya. Mas kinaa sa kayahay, naa siya. Pero kasagaran nga amigo, kung naa ka sa kayahay, naa sila. Pero kung naa ka sa kalisod, wala na sila. And that's why try to find a good friend. A good friend just like loyal. Loyalty means defending my friends, especially in hard times. Choose those friends nga naa ka sa imong kalisod, pero naa sila. They were giubanan kanila, gi-encourage kanila, nakaunda kang simba, pero gitry mo kanila invite, gitry kanila paadto sa simbahan. Try to find those friends na faithful kayo sa Ginoo. And the second, supporting friend is difficulty and in prosperity. Di lang sa yahay, but even sa kalisod, naa sila. Please open your Bible to Proverbs 17, verse 17. That is a good friend. One of the characteristic of a good friend so on is loyal. Loyal din sila sa imuha. Dili na mo traitor sila. That is the friend that we can find a good friend. Okay? 17:17. The Bible says, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Yung sa verse, ang usa ka higala nagahigugma sa tanang panahon. Martin Son, ang tinuod nga amigo, gigugma ka sa tanang panahon, di lang sa kayahay, di lang po sa kalisod. Kaya may mahalo ka magpadayan, basi mamalik mo kung interpret ka. Girls, sabi na, kung babae ka, pangitag babae nga friend. Kung lalaki ka, pangitag lalaki nga friend. Kung babae ka, ayaw yung pag-desire na lalaki mo doon si mga taga-comfort sa kung ay, di-crush ka ako, kaya lang pag-asa na ako, kaya lagi makatabang na ako. Ayun na kayo, di na ako. Hindi lalaki ka karon. You are struggling in your Christian life. Yung agto ka sila, bakit ano mo siya, nagkari sa buga, balik na friend, balik na friend, ayun na, di na ako. I challenge everybody. Kung babae ka, pangitag babae nga friend. Kung lalaki ka, pangitag lalaki nga friend. Kasi mamalik mong pagsagot, di ba? Nag-aagto ka sa good friend, ang imo ginawa na, ay siya. Parang tinugas ako, wow. Pirikot kayo, kaluya siya. Nag-encourage mo siya. Hindi siya na yung tinuod nga friend. Sila mao, nila mao. Ayun na. Sila mao. I'm telling you, dili na mao. Amen? Kung babae ka, kung lalaki mo na imong ginapangandoy, mag-amigo ni mo, ay na, sa imali, mag-amigo ha. Pero basi ang imong ginapangandoy, baka itong mo-comfort ni mo, katong mo-care ni mo, dito mo siya. Okay, pangitag amigo, nga pareho ni mo. Amen? Eh, babae ka, babae. Kung lalaki ka, pangitag lalaki, ayo pangita o lain. Amen? Kaya naman, basipit yung pagsagot, ano yun ba? Nagalugay pa itong lesson niya. Nagalugay, nagakahan mo mata niya. Tama dito, nagkakaya sa tuwa niya. Yung tiplahan ko niya, kapi. Nalito ko niya. Ayaw na, dito kinamaho. Ayaw telling you. Warning to diya. Amen? So that's why, kung friend ka, pangitag lalaki, kung babae ka, pangitag babae. Nga para yun ka makating-karis mo. Amen? Kung wala kayo makita, pangita, naaman sila. Atilin niya din, naaman sa tilalang niya din. Wala lain na, ayaw lang itong uban. Okay, ayaw lang itong lalaki. Kung lalaki mo ka, naas bad-babi, na sila Julius, hapon ko din. Kaya yung doolan, basta ayaw lang itong uban. We try to be careful for being friends. Kaya over friendship, man good. Mga na dira, masunod na dira ang kaaway ba? Masunod ang kaaway niya, makalimot na ka, kasuhanan mo na ko no. Makalimot na ka, balik. Wala na boundaries. Why? Because you allow something na dili pwede. Amen? So that's why you need to be with understand that is all. That's why, karoon ko lang. Naruwag point pa lang tahan. Pakitaan ang loyal ng babae. Kung babae ka, loyal ng babae ha. Kung lalaki mo ka, pakita lalaki nga loyal. Amen? Ayaw ito, pakitaan ang lalaki. Ang babae, pakita nga loyal. Ito mo. Balik na siya. Okay? Number 2, because of time. Okay, number 1. That is loyal. Faithful. Ibig sabihin, loyal siya. Faithful kayo siya sa Ginoo. Faithful sa tanang mga butang. And you want that kind of friend, makatabang sa imo. Number 2. At ang son. Deep sharing. Ato nga ba ng Biblia, in the book of James chapter 1, verse 19. Deep sharing, number 1. Deep sharing means this consists of listening. Kanang amigo, ang maayo nga amigo, igsoon, maminaw. Kasagara, daghan, amigo, soryahan mo, matubag pa. Di pa maminaw. O tangawa ni James chapter 1, verse 19, ano ba ito Bible says?
Okay, may na Biblia para natay sundanan pa. Nakatay sundon good. Maybe a good friend or maybe mauni ang step po mo nga as a Christian mahimo kang good friend sa uban. Okay, deep sharing. Number 1, this consists of listening. Mamina kita. Chapter 1 verse 19. Ako basahon sundi sa mata. Verse 19. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear and what? Slow to speak, slow to wrath. Okay, kung sa Bible sa Bisaya, tungod ni ini akong hinigugmang mga igsuon, itukot nga ang matag tawo magpaabtik sa pagpaminaw, mahinay sa pagsulti, mahinay sa pagkapungot. A good friend igsuon na gitawag na deep sharing. Listening means that we open our ears and alert our minds to words and meaning. Ibig sabihin, kung naay istorya, dapat listener ka. A good friend, ka na bang, kung naay mga, kung tapon, negative ang gi-report, di dayon ka mo react, di dayon ka masuko. Murag, ang good friend is one of, for example, naguba sa iyong friendship. A good friend is one, whatever, kung unsay madunggan niya, muna yung sa niya, mag-ma-uptake sa pagpaminaw, mahinay, okay, sa pagsulti, mahinay sa pagkapungot. Now, yung listening means, what we open our ears and alert our minds towards and meaning. Ayun rin, we listen instead of talking. So a good friend is what? A deep sharing. Nagapaminaw siya, listening. Number 2, speaking. Speaking the right amount in the right way. Naga-istorya sa tama nga pamaagi o sa tama igsoon nga pag-istorya. Letter C, accepting other person just as they are. A good friend mo, dawat siya kung unsa iyang kahimtang. Na-verse na ito because of time. Letter D, understanding the other person. Sa pagsabot sa usa ka tao. Proverbs chapter 2 verse 6. Okay, mauni ang good friend igsoon. Mas sinabdanon kaayo. Proverbs chapter 2 and verse number 6. Look at your Bible. This, mga ang kay bullpen diha. Daghang verse ang mabriyan tonight because of this lesson nga ato matun-an. Okay, Proverbs chapter 2 and verse number 6. Proverbs 2 verse 6. The Bible says, anawa diha, ako lang basahon, for the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and what? Understanding. So understanding the other person. Number 3, because of time, loyal. Number 2, deep sharing, including the listening, speaking, accepting, and what? Understanding. That is a good friend. Kaya baga naay kay mailan, bago ka lang mailan, nga, gidawat mo dayon siya, kasabot dayon ka sa iyang kahimtang, kaya bang naalayon kay pagpaminaw sa iya, then istoryahan mo siya sa mga malumong istorya, dili pinasakit, dili maka-offend sa iya, that is a good friend. So find that friend para sa imo. The number 3, so on. Morning, next, number 3 points, yung sila, not only a loyal, not only a deep sharing, mo yung mga kinaiya sa maayong friend. Number 4, it is what? Encouraging. Please open the Bible in the book of Hebrews chapter 3, verse 13. Encouraging son, sharing scripture, praying together, and left their loads, encouraging others, can keep them from sin. Okay? Kung nag-encourage ka sa uban, it will keep us or sa iyong friend na magpasala. Hebrews chapter 3 verse 13. Look at the verse. Okay, a friend that what? Encouraging. Mauna ang kinaiya sa usa ka good friend. Naga-encourage, loyal, deep sharing, and then encouraging. Okay, Hebrews 3 verse 13. Okay, ato basahan, restart, begin. But exhort one another daily, while it is cold today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Yung sa Bible sa Bisaya, kay kita gihimo nga mga verse, apan dasiga ang usa og usa sa adlaw-adlaw, samtang kini gitawag og karong adlaw, basin silang kinsa kaninyo nga mahimong magahi pinaagi sa pagkamalimbungon sa sala. Nagsuon, encouraging, sharing scripture, praying one another, lift up their loads, no? Tabangan sila mga problema, encouraging others that keep them from sin, no? Na mapalayo sila sa ilang gitawag nga mga sala. So, igsuon,
A good friend, it must be loyal, deep sharing, encouraging, and number 4 is self-sacrificing. A good friend na ay tawag na self-sacrificing. Please open your Bible in the book of Philippians chapter 2 verse 4. Philippians 2:4. Look at the verse. A friendly Christian. Kung gusto ka mahimong friendly, dapat natin ani nga karakteristik igsuon, a good friend. Dapat maayo ka nga amigo sa uban. Okay? Self-sacrificing. Philippians chapter 2 verse number 4. I read, sundin sa kumata, verse 4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Sabi pa niya sa ayaw tanawa ang matag tao diya sa iyang kaugalingon nga mga butang. Apan ang matag tao usab nganha sa mga butang sa uban. Naigsuon self-sacrificing. A true friend gives sacrificially to meet another's need. Self-sacrifice instead of selfishness measures the depth of friendship. Naigsuon, look at this. A good friend mao ni siya na ay tawag na self-sacrifice. Maybe, financially na siya, nakit-ani mo siya nga wala siya gikaon, ihatag ka og pagkaon. Maybe whatever kung sa'yo nakit-an siya, a good friend willing to sacrifice. Whatever kung unsa ba isakripisyo niya, maybe ang pagsundo nimo sa iya paadtong simbahan or whatever sacrifice you had sa iya kana nga friend, I will a good friend buhaton na niya tungod kay siya na ay gitawag siya nga maayo nga amigo. The last, number 5, okay? Number 1, loyal, okay? Deep sharing, encouraging, self-sacrificing, and last, mo ang characteristic of a good friend. Now, number 6, last, spiritually challenging. A friend drive us toward God or away from God. So that's why a good friend, wala lain siya igsuon ni himo, kanon ka niya, dito padulong sa Ginoo o dili dito padulong palayo sa Dios. Amen? So mauna ang good friend, mauna ang mga friend na dapat ni mga bantayan. So mauna daw usahay, even in our tawag na personal nga mga friend or mga amigo, dili gumalikayan igsuon nga ang ilang desire jud is birahon jud ka palayo sa Ginoo ba. Kung imo dung istadihan ang ilang mga tactics, ay mga tactics sila. Na ay mga butang nga ma-enjoy ka mo na maghihimos ora ako na sa ibitahon diri. Napira ka ay nadugay igsuon nalayo ka. So that's why find a good friend. Ang good friend igsuon, number 1, loyal or faithful. Number 2, deep sharing, nagapaminaw, nagaistorya og mga tama nga istorya, nagadawat, and then nagasabot siya. Number 3, encouraging, naga-encourage ang pulong sa Ginoo, naga-praise sa imo. Number 4, self-sacrificing. And number 5 is spiritually challenging. Now, the question tonight, anong kailangan man taong friends? Why we need friends? Now, in the Bible, David had friends. Ang friend ni David, si Jonathan. Si Jonathan, praniti siya nag-istorya kang David, nag-advise kang David, nag-encourage kang David, nag-hatag o advice kang David. And also, Paul was a teacher o naa siya isa ka friend. And that is Timothy. So throughout the Bible igsoon, naay mga tao sa Bible igsoon naa sila mga friend. So that's why it is very important as a Christian na kay friend. Ikaw daw na simbahan. Wala kay amigo. Mubalik pa ka. Diba? Kung agto ang simbahan, ang mga tao sa simbahan kay dili pala amigo. Mubalik. May ginahan mubalik ana usto tong simbahan mga dito mga tao dito. Mga ano man kayo, mga swapang man kayo. That's why we need to have why we need friends, number 1. Because sometimes dapat dugay. Gamay lang dito magdugay ni. Why we need friends, number 1? Because emotionally, natin gawin suon nga emotional encouragement. Ibig sabihin, a good friend builds up us by letting us know that He accept us and love us. No, dapat na atay friends, maunay mo encourage ito emotionally. We are being problems after problems, discouraged after discouraged, na ay mga butang na pwede may tabo sa kinabuhi. But you know what? A good friend, na ay maayong amigo that was emotionally sold, nga mag-encourage sa ato to continue
dili mo surrender, dili mo give up, magpadayon para sa Ginoo. Kaya naman naay maayo nga friend o kailangan to friend kay why kung kita na mo usahay wala gyud may encourage na to. May pa mga unbeliever gusto pa kay mag-encourage, no? Gusto kay mag-invite, ligo ta brad. Brad, daag ta brad. Brad, naay lingaw dito brad, agta dito brad. Ngani na naay mga enjoyment brad. Gusto kay sila ano ba? Mang-invite sa ilang itawag nga ginahimo. But you know, son, as a Christian, we need to understand it. So, kailangan taong friend to encourage us emotionally. Usahay na problema financial, usahay na problema sa tinawag na balatian. But you know what? A good friend builds up us, letting us know that He accept us and love us. Na ayo sa ka-friend, nga nagugba na to, na ayo sa ka-friend, nga nagdawat na to. You know, so why we need friends? Number one, because emotional encouragement. Number two, help in trouble. We need some friends to help us in trouble. Kung nakaka sa trouble, so on most of the time, lisod ka ayaw mo wala tayo friend, or maybe dili nimo walay someone na magduol sa imo ha. In times of trouble, walay mo encourage sa to. I believe the greatest friend nga naa sa during trouble is God. Na ay Ginoo, beside God, na ay tao po yung so nga pili gamitin ng Ginoo to help us in our trouble. Number three, personal stability. Okay? Why we need friend? Para magkaroon ng personal stability. Friend and family keep us from rash decision. Usahay kung wala tayo friend, makaka-decide ng aling decision. Pero na kay friend, wala ka, about this friend. Kung sa kayo, yung advice sa kuwaan. Kailangan ta friend to advise us. Kailangan ta friend nga magkaroon ta igsoon og mga advice at tawag na kinabuhi. Inyo igsoon that is a good tawag nga naatay friend. Number 4. Why we need friends? Number 4, spiritually help and what? Counsel will help us to speak the truth in love. Na ay someone nga magharas sa tuwag igsoon og counsel pinaagi sa spiritual nga panginahanglan. Number 5. Freedom of expression. Ang naakay friend, naakay mahilatan, naakay masumbungan. Maawit ko lang ako sa ganina, kung lalaki ang imong friend, kung kilakilat ka sa iya, ang lalaki ko, nakagapos ko na, sige na, okay na. Yung mo na ang mga friend na nasa kalibutan, makitali mo. If young people na friend na sila gani, pero na ba? Na ay date nga nagian, and then malakilap, na ay kasultian, na ay kasumbungan. Very soon, there are a lot of Christians, even sa una, katong napo ko yung Sunday school sa among tawag na sa mga Calvary pa ko before, we have a lot of Sunday school, ako yung mga friend ng mga men, grabe struggle silang kinabuhi, grabe struggle silang life, and usahay lagi, maghilak sa akong tubangan, magsumpong sa ilang problema, and they can give us sa ilang gitawag igsoon nga problems, and they express ilang gitawag nga gibati, and I believe igsoon, through that, mag-gaan gamay ilang ibabati nila. That's why we need friends. Kailangan tao friend. Number 6, protection from loneliness and isolation. Ang amigo, muhatag ng protection from loneliness and isolation. Number 7, why we need friends? Because love and acceptance. Na pagigugma, ay na pagdawat. And last, opportunities to give ourselves to what? To others. We benefit by giving what? Friendship. Naigsoon, importante di kayo sa matag pisuhanon nga friendly kayo ta. Kaya bitang bakit amigo ta pero dili wrong motive ang ato ang ginadesire ba. Kaya bitang gusto makipag-friend but ang atong purpose is to lead them to Christ or maybe to help them sa ilang mga kinahanglan, sa ilang ginawag ng mga needs. And you know what? If someone has ginawa igsoon na good friend, I believe it will help those people na nanginahanglan og tabang or maybe friend, just like Jesus Christ nga gihimo sa tuwa. Sa diha kita nanginahanglan kang Jesus Christ will be a friend of us na motabang sa tuwa. When we are discouraged, Christ will encourage us. So that's why today if we have Christ in our heart, importante kay suon kung unsa ang friendship ni Christ para sa tuwa ato pong mahatag sa uban. But you need to be careful of choosing friends. You need to be careful with that. Kay possible so na ay posible magtabo sa gitawag kinabuhi. I challenge everyone, if you need friend, make sure if you have someone na mangita ka og friend, number 1, dapat amigo mo daan ang Ginoo sa mong kinabuhi, and let the Lord give you a friend
nga makatabang sa imuha. Over close will lead you to fornication. Kaya ba itong over kay ka close? Closeness kaayo ba? Labi na, girls and boys and girls, friend kaayo mo, even sa Facebook or even sa yung tawag ng mga chat dra, close kayo mo dra. You need to be careful with that because it will lead us sa kanang mga butang kasi dili mabantayan nga mahimo tayo suon nga mapalayo ka sa Ginoo because of that. That's why we need to be careful who is your close friend. Mangita jud kag friend nga makatabang, friend nga makahatag encouragement sa imo, friend ko sa dili so dili yung kabiyaan despite sa imong kalisod sa imong gitawag nga kinabuhi. And the best friend o pinaka-nindot nga friend nga atong kilion sa atong kinabuhi, that is the Lord Jesus Christ. Maski pag wala tayo friend sa simbahan, kung naa kay Ginoo igsoon, that is enough. Amen? Pero mas nindot pag naa pag someone nga ihatag ang Ginoo diha, ang Ginoo mo provide sa ang amigo nimo nga pwede mo maduulan, pwede mo masuryahan sa mga problema, and that kind of friend, that is the friend kung sa day igsoon maayo kayo. And I end this statement. Nakuha na ko ni sa among pastor. Ana siya. Kung akong last, and I will end this. Tell me your friends are, and I will tell you who you are. Ana siya. Istoryahay ko kinsa imong amigo. Istoryahan ko pa kung kinsa jud ka. Kung dili ka kabantay yung kinsa imong ginapuyog-puyog everyday, wala ka bantay para yun na day mo. Mga from time to time, i-encourage mo kung kanunay, mga young people, even ang mga adults, na mag-careful ta sa mga friends. Especially the old friends. Especially classmates, kana imo pinaka-close sa imong eskwelahan. Be careful, anak dito. Yun naman, di madugay. The more ka nagkabanuban sila, the more ka nagkuyog-kuyog sa may pinapay, gamay kayo nga distance sila, but you still following them, you still stepping forward for them. Wala ka malagsuot, ikaw nalayo ka sa Ginoo. You know what kind of friend nga dili makatabang sa mo. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kinsa ba imong ginatuyog everyday, kinsa imong ginakabal-kauban everyday. Kinsa man ang imong ginatagaan o importansya everyday. Maupod ka. So lindot kayo ang statement Pastor Dan. That's why even sa atong kinabuhi igsoon, we need to choose rightly a friend nga makatabang gusto. Even in church, find a friend that will help you and not to discourage you. Pangitaa ang friend nga makatabang sa imo, dili to maka-discourage sa imo. By the way, soon, wala na ani sipahan para maingon ka nga para lang sa tao. Most of the time, people of this church, wala perfect day. Every one of us, makakomit ta og sin, makakomit ta og mga mali, maka-istorya tag-dautan, makahimo tag dili maayo. Yes, nood ba na? Wala perfect ka Christian life, wala perfect pag nga friend. Kaya tungkol wala perfect na person, amen? And that's why only God can give us gitawag igsoon nga understanding in our life. So that's why as a Christian, kung naawat ang pinaka-best friend ng Ginoo, and let the Lord, ask the Lord, kinsa mag-pili na ko amigoon, Lord, nga pili na ko makauban sa simbahan, or maybe sa among gitawag nga panimalay. Right? So always remember a friend that can give us a good friend, so it's a loyal friend na ay nindot kaayo nga kinabuhi, faithful sa Ginoo. That is a good friend. Deep sharing, nagapaminaw, speaking right, okay, right way, accepting the person, nagadawat, and understanding, nagasabot. And you know what? Nagadawat, encouraging, self-sacrificing, and spiritual challenging. And so on, this message tonight, it will help us as a church. By the way, every time na natin bisita and so on, if all of us kana bang naagyo tay heart to be a friendly sa kanang bisita. If all of us is ma-enjoy nato nga naay bisita, malipay ta nga naay bisita, magkaroon ta og kanang nindot kaayo nga desire ba nga ay salamat ay bisita and to be a friendly sa ila, mahimo tang friendly Christian sa ila. I'm telling you so on kana nga bisita mo balik kita. Most Christians nganong dili makabalik ang atong mga bisita because we don't care with them. Wala tayo care nila. Ang ato wala nakasimba ta, simba okay na. But I'm telling you, be friendly. Be friendly. Choose wise friend. Katong ang good friend mo pang imong pilion igsoon. Or I believe kana ka friend makatabang suma kana ka friend will help us sa atong gitawag ka kinabuhi Kristo. Friendship igsoon is very important, especially in our church.
especially in church. But there are friendship na dapat pagdato, na dapat dili ito buhaton. Na ay mga friend na dapat dili pilion. Na ay mga friend na dapat i-follow, na ay friend na dapat dili i-follow. And look at the friend, the good friend, so on, na nakitaan ganina. We need friend, kitungod na ay mag-encourage sa tuwa. We need friend because na ay ginawag na mag-challenge sa tuwa. Na ay mga friend na maghawat sa tuwa. Despite sa itong gitawag nga nagiyan. Now, that's why tonight, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Try to meet tonight so on the friends na naa sa imo. Maybe tonight, naa kay mga friends sa kalibutan nga sige na niya pag-inganyo sa imo. Sige na niya pag-invite sa imo. Why not tonight, iduol mo na sa Ginoo, isurrender mo sa Ginoo, tanan sila. Naputlo ni mo ang iyang communication sa ila. Dili ka maging makapag-amigo, but all the things na iyang itudlo sa imo, all the things na hinungdan o palayo ka sa Ginoo, why not tonight, isurrender mo na sa Ginoo and find a friend na makatabang sa imong gitawag na kinabuhi. Let us pray. Have read pa, every eye closed. Let us pray. Father of the Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord, sa mensahe to be a friendly Christian. Lord, most of the time, mo niya pinakalisod sa mong kinabuhi, Lord, na buhaton. And sometimes, Lord, nag-struggle with me. And most of the time, Lord God, naapod may mga battles in our life. But Lord, we need friend. A friend just like you, Lord, na madawat ang kanan. Maski unsay kaagi, maski unsay nahimo. But still, you are our best friend, Lord, sa among kinabuhi. Lord, tugutin nga among focus na lagi sa imo, ha? Dili ang mga butangan ng kalibutanan. Lord, help us to be a friendly Christian. Tugutin, Lord God, ang kaning Coastline Baptist Church, Lord, mailhaning ang mga palaamigo, kaayo ang mga Kristohanon, walay ginakaaway, walay ginakasuban, walay ginadaot na mga tao. Lord, I pray that you can work the hearts of your people, even me, Lord God. That many people, Lord, na amo kaya pumasabtan ang ilang kahintang, na aga po'y pagpaminaw, na ay pag-istorya sa tama ka pag-istorya, Lord. And help us, Lord God, to be careful, Lord, na be careful sa among kinabuhi, Lord. Na maski usahay na ay mga dapat na himuon, pero ako na himo, Lord. But Lord, help us as a church to be a friendly is everybody na naadri, Lord God. And to be careful for the friendship of God na nasa mo. Lord, the best friendship na nana mo, Lord, is ang imuhang kagaling, ang imuhang kinabuhi, Lord God, nasa mo. The best friend nga among nasa mo, is ikaw, Lord God, na nasa mo kasing-kasing. Tubuti, Lord, na ikaw magpadayon, magagamit sa matag usa, Lord. Continue ka maghahatag kadaugan sa among mga kinabuhi. Lord, once again, we put everything into your hands tonight. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen.